ating Diyos. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat. Tunay na tayo po ay binigyan muli ng Diyos ng panibagong umaga, ng panibago pong pagkakataon para magpasalamat. Tayo po ay hindi naririto ngayon upang tayo ay manood lang. Tayo po ay naririto ngayon at tayo pumunta rito para ibigay sa Diyos ang papuring nararapat sa Kanya. Kaya naman po sa umagang ito, sama-sama na po nating ibigay ang pagsamba para sa Diyos. Because every praise is to you, our God, O Jesus.
tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa
tayo po ay patuloy na sumamba. Sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Marami po sa atin ang naghanap ng pagtanggap, kaligayahan at pagmamahal sa mundong ito. Pero sa Diyos lang po natin nahanap ang tunay na pagmamahal na hindi nagbabago. Ngayong oras na ito, hayaan po natin na ang puso natin ay makapagpasalamat sapagkat dakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Hallelujah. Yes, O Lord, tunay nga na wala kang katulad. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo. Pag-ibig, natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagap.
Panginoong, ibang hangad, kundi ang mamalagi sa iyong piling at sa iyong presensya. Hallelujah! Iwalhati ng iyong banal na pangalan. Yes, O Lord! Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah! Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo.
Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat sa ating worship team na ating pong nakasama ngayon at nanguna sa ating pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isang naririto ngayon. Hallelujah. Lahat po ba ay masaya dahil tayo ay nagkita-kita sa araw na ito? Amen. Tunay nga po na napakasarap po at napakasaya na tayo po kahit isang beses lang sa isang linggo talaga ay buong congregation ay nagpapangipangita. At lahat po tayo ay nagbibigay ng ating pasasalamat, ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba sa ating Diyos na tunay na karapat-dapat. Amen po. Pinagpalang araw po ng araw ng isang linggo. Sa bawat isa, maging sa mga nakasubaybay po sa atin online, purihin po ang Panginoon. Nawa po ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta naman po ang inyong isang linggong nagdaan? Mabuti po. Praise God. I know po na ang bawat isa sa atin po ay may mga kinaharap na mga hamon sa buhay, subalit praise God po. Dahil kayo po ay naririto ngayon. Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, nagagalak akong makita ka. Ikaw ay pagpapala sa akin. Yes po. Atin pong damahin, namnamin po natin yung presensya ng ating mga katabi sapagkat hindi po palagi tayo ay magkakasama. Ano po? Tunay nga po na blessing na tayo po ay dinadala ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan upang tayo po ay magkasama-sama. Pwede po ba nating alayan ng palakpak ang ating Diyos na buhay? Ayan. Happy Youth Sunday po sa ating pong mga minamahal na mga anak, sa ating mga kabataan na mga mababait, magagalang, yes, masusunurin at masisipag, mga kabataang para kay Kristo. Amen! And happy 14th anniversary 3G Youth for Jesus. Ito po yung ating mga kabataan na patuloy na nag-grow, glow, and go for Jesus. At alam ko po na meron po tayong mga anak ng 3G dito. Yung po nga nakaranas, umattend ng 3G. Kahit kayo po ay may mga asawa na, isa lang. May asawa at mga anak na, salamat sa Panginoon dahil natutupad ang goal ng 3G na kahit mag-graduate po kayo sa youth, nananatili po kayong sumasamba, nananatili po kayong naglilingkod sa Panginoon. Ayan. Pwede po bang marinig ang boses ng mga anak ng 3G? Pakisabi nga po, praise the Lord! Praise the Lord! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Salamat po sa Panginoon na yung ating faith sa Lord, yung ating paglago sa Panginoon na iipasa natin sa ating mga anak at sa mga susunod na generation. Purihin po ang Lord. At sa umaga pong ito, bago tayo magbulay ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po kayo na magsitayo at tayo po muna ay mag-pray. Hilingin po natin ang guidance ng Lord sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang dakilang pangalan. Luwalhati sa iyo. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat na sa araw na ito, kami po ay nagkasama-sama, nagpangipangita na magkakapatid sa Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na kami po ay nasasabik palagi sa iyong presensya. At sa oras na ito, sa aming pong pagbubulay ng iyong mga salita, minsan pa, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Teach us and strengthen us po at tulungan niyo po na patuloy kaming lumago sa aming pong pagkakilala sa inyo. Patuloy naming masunod ang iyong mga salita at patuloy na magkaroon ng kagalakan sa aming puso, sa aming pagtanggap, Panginoon, sa mensahe niyo na ibababa sa umaga ni ito. Samahan niyo po ang iyong lingkod na gagamitin. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyong presensya.
We honor you. We worship you and we love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay babasa po tayo sa ating teksto from 1 Timothy 4:12. Ito po ay babasahin natin sa English and Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sa Tagalog po, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong magsiupo. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat po na more than your years. Set an example. More than your years. Higit sa edad mo, ano bang age mo ngayon? Anong age mo ngayon? Higit sa edad mo, mag-mature ka. Maging huwaran or maging halimbawa sa iba. Ito po ay sumasalamin sa wisdom and maturity over age. Meron nga daw pong expression sa English na nagsasabing wise beyond your years. Na tumutukoy sa isang tao na may maturity, may wisdom and character na higit pa sa inaasahan para sa kanyang edad. Naka-experience na po ba kayo na kumausap ng 5 years old na bata na parang nakikipag-usap kayo sa matanda? Na-experience yun na? Opo. Okay. Di po ba nakakatawa at nakakatuwa at the same time? Kasi ang liit-liit niya pa, pero bakit ang mga wordings niya parang matanda na? Ano po? Humahanga tayo sa wisdom na meron po sila. Ganon din po kapag nakakausap po tayo ng mga high school na parang college na. At mga college na parang may pamilya na. Di po ba? Bihira po ang mga ganyan. Kung naalala niyo po ang Panginoong Jesus, nung siya po ay andito pa sa lupa, 12 years old po ay kinakitaan na po siya ng wisdom. Ang sabi po sa Bible, ang mga kausap niya po sa templo ay mga matatanda at mga marurunong sa kautusan, subalit sila po ay namangha sa taglay na karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga po ang mga salita po ni Apostol Pablo kay Timothy, na ating binasa kanina, ito po ay sumasalungat sa paghamak. Ano po? Ang sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man dahil sa iyong kabataan. Baka isipin niyo po, ay pang kabataan lang na yata to. Hindi po. Maaring kayo po ay may edad, pero meron po kayong anak, meron kayong apo. Di po ba? Makakatulong po ang salita ng Diyos. Ano po, para magabayan po natin ang ating pong mga anak, ang ating mga apo. O kung kayo yung mga bata pa, ay magkakaroon po kayo ng idea pag kayo po ay naging mga kabataan. Ang sabi, more than your years. Set an example. Ito pong title na ito reminds us na ang tunay na halaga at kakayahan ng isang tao ay hindi po sinusukat sa bilang ng kanyang edad, kundi sa lalim ng kanyang karakter. Pakisabi nga po, karakter. Pag-uugali, ano po. Naranasan niyo na po ba sa buhay niyo yung parang hindi ka pinapakinggan? Parang binabaliwala ka dahil sa iyong age. O binabaliwala ka dahil sa iyong katayuan sa buhay. O hindi ka pinapakinggan dahil sa kakulangan o kawalan mo ng mahabang karanasan. Na-experience niyo po yan. Na hindi pinapakinggan yung inyong opinion. Ano po? So ito po mismo ang sitwasyon na na-experience ni Timothy. Kaya nga po naka-receive siya ng encouragement kay Pablo na kanyang discipler at mentor. At paano po siya in-encourage ni Paul. So ang unang puntos po natin, don't let anyone look down on you because you are young.
Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang minementor na si Timothy. Sino po si Timothy na kanyang ine-encourage? Si Timothy po ay anak sa pananampalataya ni Apostol Pablo. Siya po ay anak ni Eunice. At ang kanyang lola po ay si Lola Loida na believers po. Si Eunice po and si Lola Loida ay believers ni Jesus. And si Timothy po, siya po ay half Greek and half Jewish. His father is a Greek and his mother is a Jewish. At siya po ay naatasang maging tagapangasiwa ng iglesia sa Efeso. Na-assign po siya na magpastor sa Efeso. And na-discover po natin that he is not an old man. Ito pong si Timothy, hindi po siya matanda, na lalaki. Nang isinulat po ni Apostle Pablo kay Timothy na huwag niyang hayaang hamakin ng sinuman ang kanyang kabataan, yung word po na kabataan dito na ginamit sa verse na ito ay hindi po ito yung iniisip natin na age ng kabataan, na mga teenager lang. Or, halimbawa, 13 to 19 years of age. Sa isang pag-aaral, sa sinaunang kulturang Griego raw po, ang kabataan na salita ay ginagamit para sa sinumang wala pang 40. Sino po ditong wala pang 40? Kasama pa kayo sa mga youth? Ang wala pang, mga single. Sa panahon na sinulat ni Pablo ang liham niya kay Timothy, si Timothy raw po, ayon sa pag-aaral, ay malamang na nasa early to mid-30s. Okay? Early to mid-30s. Sa lipunang Romano, Griego at Hudyo, ang edad ang pinagbabasehan po ng authority at ng wisdom. Kapag ka ikaw ay maedad, ibig sabihin, ikaw ay dapat igalang at ikaw ay full of wisdom. At ang sabi, ang mga matatanda, lalo na po ang mga matatandang lalaki na may edad 50 pataas, meron ba dito? Meron. Ang may hawak, sila po ang may hawak ng karangalan sa lipunan. Habang ang mga mas batang lalaki ay inaasahang gumagalang at nananahimik, nakikinig lamang sa kanila. Bakit po ganyan ang kanilang pananaw? Meron pong nagsabi na kinuha ito doon sa Book of Numbers, sa Lumang Tipan, na may binanggit po kasi doon na kailangan ay 30 pataas para makapag-minister o makapaglingkod. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, kung maalala po natin, hindi po niya sinimulan ng kanyang ministry nung siya ay 20 years old. Tama? Ano po? Kundi nagsimula po ang kanyang ministry nang siya ay 30 years of age. Na water baptized po siya 30 years old. At nagsimula po siyang mag-ministry nang siya po ay mabautismuhan. So, ito pong huwag mong hamakin, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man sa iyong kabataan ay naisulat, pagkat mayroon pong kultura ang mga Hudyo. Kapag ikaw ay bata, ang thinking na matatanda, wala ka pang alam. At totoo rin sa kanila ang kasabihan na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sino na pong nakagamit ng linya na yan sa inyong mga anak? I know, meron na. Ano po? Kaya nga ang ating Panginoong Jesus, para tuparin ang hula sa Lumang Tipan, bilang Mesyas, tagapagligtas, kinailangan niyang sumunod doon sa kultura ng Hudyo para magawa niya po ang kanyang mission. Para walang maging sagabal, kailangan niyang sumunod. Kaya na mag-start po siya ng ministry, at the age of 30 po, siya ay nakakapagturo na noon sa sinagoga. Pagkat hindi na po siya underage ayon sa pamantayan sa pagtuturo. Though, mas bata pa rin siya kaysa dun sa mga nakakatanda na naroon. But, pasok pa rin po siya magturo. Back to Timothy naman po, bakit sinabi ni Pablo kay Timothy na huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan? Don't let anyone look down on you because you are young. Kasi po may krisis, di ka po siya'y inassign na pastor. Pero doon sa iglesia na kanyang pinapangasiwaan ay may krisis. Sabi po sa 1 Timothy 1:3-7 at 1 Timothy 4:1-3, binanggit po na sinabi ni Apostle Pablo,
kay Timothy na kailangan itong manatili doon sa Efeso upang ano ang kanyang gagawin? Uutusan niya po o sasawayin niya yung ilang tao na may edad na nagtuturo po ng maling aral, mga alamat at listahan ng mga angkan na hindi naman po nakakatulong sa pagtupad ng plano ng Diyos. Bagkus nagkakaroon po ng kaguluhan at kalituhan sa mga naroroon sa congregation. No po. At meron na pong tumalikod na sa pananampalataya dahil nadala po ng maling katuruan. So, at ang nagtuturo po noon ay mas nakakatanda kay Timothy. Ang problema, mali ang tinuturo. At sinasabi pong may kayabangan ang mga matatanda. Hindi naman po nila lahat sa time na iyon. Kasi nga po, hinahamak po nila si Timothy as pastor kasi mas bata sa kanila. Inaakala ng mga matatanda na mas may alam po sila kaysa kay Timoteo. Possible naman po, di po ba, sa ibang mga bagay, mas maraming alam ang ating mga matatanda. Amen. Subalit, dito po sa kalagayan ni Timothy, base po sa pag-aaral, nasa pagitan ng 16 to 20 years old po si Timothy nang magsimulang maging alagad. At kasama po siya ni Apostle Pablo sa paglalakbay. At siya po ay trainee or mentee ni Apostle Pablo. Kaya we believe po na marami na po siyang natutunan kay Apostle Pablo sa ministry at sa pangangasiwa ng iglesia. Sa ating panahon ngayon, may mga times po na hindi rin po tayo nakikinig sa sinasabi ng mga mas bata sa atin. May aamen po ba? Kasi iniisip natin tayong mas matanda. So, sila dapat nakikinig sa atin. No, hindi tayo makikinig sa kanila. Okay? So may mga ganyan po. Aminin man po natin o sa hindi. No po, may mga times na ganyan po. Hindi po natin pinapakinggan ang mas bata. Okay? Iniisip nating mas may edad na dapat sila ang makinig sa atin. Kahit na tama yung kanilang sinasabi, may tama naman sila. Yan. Because of our pride, may times na ayaw natin silang pakinggan. Talagang ginigiit natin kasi tayo mas matanda. Do you agree po? Pero kung maalala po natin, at kung maalala din po sana nung mga matatanda noon, ang Diyos gumagamit ng mga bata. May mga tinawag po ang Diyos ng mga bata. For example, si Samuel. Kilala niyo po si Samuel. Sa Lumang Tipan, ginamit po siya ng Diyos mga around 15 to 19 years of age. Ang sabi po sa pag-aaral, nangusap po sa kanya ang Diyos. Narinig po ni Samuel ang tinig ng Panginoon. At ang nangyari nga po, kalaunan si Samuel po ay naging propeta. Maging si Joseph the dreamer, kilala niyo po ba? Si Jose na mapanaginipin. Ayan. Ang sabi, he is 17 years old nang tawagin siya ng Panginoon gamit ang panaginip at naligtas po sa taggutom ang mga Israelita dahil siya po ang ginamit ng Diyos. Even si David po, kilala niyo po si David na nakapatay kay Goliath sa pamagitan ng tirador, isang batong maliit. Natalo niya si Goliath sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Bata pa po, sabi mga 12 to 17 years old. Kaya we believe na hindi po dapat hamakin ng sino man ng isang tao dahil sa kanyang edad. Amen. Pagkat kahit ang mga kabataan o ang mga tinuturing na bata sa ating lipunan ay gagamitin ng Diyos. Tatawagin ng Diyos upang gawin ang kanyang ipinapagawa, upang mangyari ang kanyang plano sa mundo, sa iglesia at sa bawat pamilya ng mga Kristiyano. Amen po ba? Ganon din po sa mga katulad natin na umiedad. Tayo rin po ay maaaring gamitin ng Diyos. Anumang edad meron po tayo. And then bakit po nagbigay ng encouragement si Paul kay Timothy? Pagkat si Timothy po rin ay noong time na yon nakadama po siya ng takot and lack of confidence. Dahil nga po,
yung pong mga may edad, mga matatandang lalaki nagtuturo na ito ay mas pinapakinggan at iginagalang ng mga nakakabata. At ang mga nakakabata ay sumusunod at nananahimik lamang. So sa pagkakataong iyon, napansin po natin, hindi po siya sinabihan ni Apostle Pablo na, or Timothy, huwag ka muna magpastor, tumigil ka muna magpastor. Saka ka na lang ulit magpastor kapag may edad ka na. Excuse me po, hindi po yun ang sinabi ni Apostle Pablo sa kanya. Kundi ang sinabi sa kanya, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Pakisabi nga po sa kabataan na nakalapit ninyo, anak, huwag mong hayaang hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Yes, ang sabi pa dito, sa halip sikapin mong maging halimbawa. Amen! Kahit bata pwedeng maging halimbawa, pwedeng maging huwaran. At dito nakikita po natin, ang ating Diyos ay hindi nakatingin sa ating edad. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang ating character. Kaya nga ang title ng sermon sa araw na ito ay More Than Your Years. Set an example. Ano man po ang edad nyo, wag po ninyong hayaang hamakin kayo ng sino man. Dahil sa edad nyong iyan, sa halip maging huwaran kayo. Maging huwaran, maging halimbawa po tayo. Amen. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, maging huwaran ka. So, bagamat nandun po yung challenge kay Timothy, ano po yung mga challenges sa kanya? Yung doubt and lack of confidence, yung discrimination po in age, partiality, at saka kung sino yung true authority that time. Pero meron po ditong sinabi si Apostle Pablo sa 2 Timothy 1:7. Basahin po natin. Wala? 2 Timothy ang sabi, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos, makinig po kayo, ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, another encouragement from Apostle Paul, kasi nga po pinanghihinaan ng loob, may fear po si Timothy that time, dahil lang mga pinagtitingnan ng mga matatanda, So ito'y para palakasin ang loob ni Timothy sa gitna ng matinding takot, pag-uusig at mabigat na responsibility po bilang pinuno ng iglesia sa Efeso. Mga minamahal, madali po bang magpastor kapag yung inyong pinagpapastoran ay hindi gumagalang sa inyo? Mahirap, diga po. Tayo nga nahihirapan kapag yung anak natin hindi po tayo ginagalang, di po ba? Kaya napakahirap ng kalagayan na yon. Kaya ang pag-encourage po ni Paul kay Timothy ay para sabihin po na yung hindi pagpansin sa kanya ng matatanda, nawa yun ay hindi makapigil sa kanyang pagsaserve sa Lord. Para pong sinasabi ni Apostle Pablo kay Timothy na ikaw ang pastor, Timothy. Ikaw ang may authority. Kung ganyan sila sa iyo, ang mabuti mong gawin ay ipakita mo na yung edad mo, kaya mong higitan. Kaya mong higitan sa pamamagitan ng kagandahan ng iyong karakter. Yung edad mo ay number lang. Pakisabi nga po sa inyong katabi, yung edad mo ay number lang. Kaya mong maging mature. Yes, kaya mong maging huwaran, kaya mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Wala yan sa edad. At yan din po ang sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Diyos. We can do better than our age. We are more than our years. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng iba na napakabata mo pa. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba na napakatanda mo na para ikaw ay mag-lead. Para ikaw ay maglingkod. Mga minamahal, hindi po. Huwag po tayong papigil. You are more than your years. Mas makapangyarihan po yung ating character kesa ating edad at mas may impact yung kung sino tayo kesa sa kung anong edad natin. Amen.
Kaya nga po sinabi ni Pablo kay Timothy na hindi niya kailangang maging magaspang ang pag-uugali. Hindi niya kailangang mamuno na may pagmamataas, kagaya ng iba, o maging depensibo upang makakuha ng respeto ng tao. Kumbaga, hindi po niya kailangang ipagpilitan ang kanyang sarili para igalang. Hindi niya kailangan pilitin ang mga tao na igalang siya. Sa halip, ang sabi ni Pablo, ang iyong tunay na espiritual na otoridad ay magmumula sa pamumuhay ng may magandang halimbawa. Amen po. Pakisabi nga po, magandang halimbawa. Yes, sabi po ni Pablo, ang tama at maganda mong gawin is to set as an example sa mga believers. At naniniwala po tayo na hindi lang mga believers ang makakapansin kapag maganda ang ating character. Amen. Maging yung pong mga nakapaligid ng mga unbelievers. At ang pangalawa po, na binigay na encouragement nga po ni Apostle Pablo kay Timothy ay nasa second part ng text natin, set an example for the believers. Dun sa verse na yun po, kung babasahin natin, set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan po ang encouragement. Hindi lang po kay Timothy, maging sa panahon natin ngayon, yan din po ang encouragement sa atin. And paano po tayo magseset ng example in speech? Okay, paano tayo magiging huwaran sa pagsasalita? Yan po ang una. Sabi, our words are the first visible testimony of what is in our hearts. Ang mga salita pong lumalabas sa ating labi ang nagpapatotoo kung ano talagang laman ng ating puso. Tama po ba? Kapag nagsalita ka ng hindi maganda, ibig sabihin, yun ang laman ng puso mo. Kapag nagsalita tayo ng maganda at pagpapala, yun ang laman ng ating puso. Kaya maging maingat po tayo sa ating pananalita. A Christian speech must contain truth, respect, and encouragement for others. Ang ating pong pananalita ay dapat nagtataglay ng katotohanan. Pakisabi nga po katotohanan. Yes, maging honest po tayo, maging tapat po tayo sa ating mga sinasabi. Huwag po tayong maging sinungaling. Amen. Huwag po tayong scammer. Kasi alam ko sa panahon ngayon, ang daming nang i-scam. Ang galing-galing magsalita, pero nanloloko lamang. Ang ating pananalita ay dapat nagtataglay ng paggalang. Amen, mga anak. Hello, mga youth. Amen. Huwag nating kakalimutan ang po at opo, ang magagandang kaugalian, katangian nating mga Pilipino. Pagiging magalang sa pananalita sa mga nakatatanda at sa mga nasa authority. Mga kabataan, dito lang ba tayo gagalang sa loob ng church? Hindi. Saan man kayo makarating, sa loob o sa labas, sa school, sa tahanan, maging sa pagsakay nyo sa mga transportation vehicles, maging magalang. Kahit sa pag-aabot nga ng bayad, maging magalang, gumamit ng makikisuyo po. Makikiabot po at magpapasalamat. Amen ba doon? Yes. At para po sa ating lahat, nawa ang lalabas sa ating bibig ay maging pagpapala, hindi sumpa, hindi pagmumura. Meron pa ba ditong nagmumura hanggang ngayon? O nanlalait. Alam niyo po yung mga salitang iyan kasi may mga salita na pinapalitan para hindi maging sobrang masakit pero ganun din ang dating. Nagmumura pa rin. Pinapalitan lang, binabawasan lang pero ganun pa rin. So alam niyo yan. Hindi po yan magandang marinig sa atin bilang tayo po ay binago at patuloy na binabago ng ating Diyos. Amen. Okay, kung meron man po dito sa ating kalagitnaan o sa mga nasa online na nakakabigla pa ng expression na hindi maganda, kayang-kaya po tayong tulungan ng ating Lord para mabago kasi ang Diyos
ang bumabago sa atin. Hindi natin kaya sa ating sarili lang, ang Diyos po ang higit na makapangyarihang bumago sa ating mga labi, sa ating isip at sa ating puso. Amen. At hindi rin po chismis, dapat ang lumalabas sa ating bibig. Amen. Kundi mga salitang nagpapatibay sa iba. Mga salitang nagpapalakas sa mga nakakarinig. Yun po ang dapat nating salitain. May natututunan po ba tayo sa oras na ito? Amen. Thank you, Lord. And sa Ephesians 4:29, ang sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen po. Mga minamahal, huwag po kayo magagalit sa akin. Ang salita ng Diyos po ang nagtuturo at nagpapaalala sa atin. Ako lang po ang tagapagsalita. Ano po, kasama po dun sa ating pagiging example in speech is yung boses po natin. May mga tao po talaga na ang lakas po ng boses, parang laging galit. Na-encounter po kayo, parang lagi siyang galit. Minsan sabi nila, kinalakhan. Tama? Kinalakhan. Ganon sila sa loob ng tahanan. Pero as Christian, tayo po naman ay kayang baguhin ng Diyos. Ang turo po ng Bible, maging gentle po tayo, maging mahinahon. Pakisabi po sa iyong katabi, maging mahinahon ka. Amen. Hindi ko na po kailangang elaborate po ito. Kasi kilala nyo na po ang inyong sarili at kilala nyo rin po ang inyong kapamilya na pasigaw. Bakit hindi na, pwede namang hindi sumigaw, di po ba? Pwede namang relax lang, chill lang. Ano po? So, alam nyo na po yan. So, mas damihan po natin ang pagpapasalamat kaysa pagrereklamo din. Another, kailangan pong, yan po yung magandang halimbawa din po ng isang Kristiyano. Damihan ang pagpapasalamat kaysa pagko-complain. Yan po magpapaganda sa atin at magpapagwapo sa inyo. Yes, gaganda ang inyong aura kapag puno kayo ng pagpapasalamat at hindi yung konting bagay, reklamo agad. No? Kita po ng mga katabi nyo, yung reaction nyo. Kita rin po ng kapitbahay at mga nakapaligid sa inyo kung paano po kayo makipag-usap sa inyong kapwa. At sa mga bata at kabataan, iwasan ang pagsagot-sagot sa magulang. Kung gusto niyo pong maging good example kayo sa pagsasalita, iwasan po yung pagsagot-sagot sa magulang na walang paggalang. Ano po? Mga anak, kahit hindi kayo sang-ayon dun sa sinasabi ng inyong parents, ay nawa sa pakikipag-usap natin ay nandun pa rin yung kababaang loob at paggalang. Amen po ba mga anak? Amen. Naku, baka sabihin niyo naman ako'y tinitira ng Mami Ning, no? Hindi ha. Tayo pinapaalala na lahat ng ating ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Isa pa pong challenge, hindi lang sa mga youth, pati na rin sa mga may edad, yung paggamit ng gadget at internet. Ang tanong, paano ka magiging huwaran sa pananalita kung ang lumalabas sa bibig mo habang nag-o-online game ka ay mura, galit at panlalait sa kalaro mo? Hello mga naglalaro dyan. Kahit kayo naglalaro, wag naman kayong harsh. Wag kayong makasakit at manlait ng kalaro nyo. Ano nga? Ang isang Kristiyanong kabataan o kahit po ang may edad ay hindi po nagpapadala sa mura at bastos na pananalita sa gaming world. Okay? Mga parents, pakinggan nyo po ang expression ng inyong mga anak kapag sila'y naglalaro. At paalalahanan po natin sila. Okay po? Nawa po ay online at offline, yung ating pananalita ay magpatibay at magbigay galang sa ating kapwa. Amen po ba? Okay, yan po yung tinuturo ni Apostle Pablo kay Timothy bilang siya po ay isang tagapanguna, at isang kabataan. And then, be an example in conduct.
Sabi po, while speech is about what we say, conduct is about what we do. Ito po yung conduct, ibig sabihin yung iyong pag-uugali, ano po, pang-araw-araw nating pagsasabuhay ng ating mga pinapahalagahang gawi at asal. Ang sabi, hindi po sapat na maganda lang tayo manalita. Dapat tumutugma yung ating salita sa ating mga ginagawa. Amen! Tatandaan po natin na sa paraan po ng ating pamumuhay ay nakikita po tayo ng mga tao. At na-observe nila kung sino yung ating pinananampalatayanan, kung ano yung ating sinasampalatayanan at kung anong ating pinaniniwalaang prinsipyo sa buhay. Nag-o-observe po ang mga tao sa paligid natin. Alam niyo po si Joseph sa Genesis 39, kahit na po siya'y naging alipin, naging pagpapala po siya. Kahit siya'y nalayo sa kanyang pamilya doon sa lugar ng Ehipto, napanatili po ni Jose ang tapat at matuwid na pamumuhay doon po sa bahay ni Potiphar. Ganon din po doon sa bilangguan, naging blessing si Jose. Ganon din po tayo, maging blessing po tayo saan man tayo mapapunta. Ang sabi po sa 1 Peter 2:12, sa lahat ng oras, ipakita niya sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Amen po. Ipakita po natin ang isang matuwid na pamumuhay bilang tayo po ay mga Kristiyano. Ang tanong, mga minamahal, 10 lugar, unang nasusubok ang ating pagiging Kristiyano. Saang lugar? Una, yes, sa bahay. Sa ating tahanan, hindi sa church. Kaya kung tayo ay nagnanais na maging good example, maging huwa ng Kristiyano, bata, kabataan o may edad, dapat nakikita po sa atin, sa loob pa lang ng ating tahanan, ine-exercise na po natin at pinapractice po natin. Mga anak, huwag tayong suwail at rebelde sa ating mga magulang. Amen. Kapag sumusunod tayo sa utos ng ating parents, nawa ginagawa natin ito ng walang reklamo at dapat igalang natin ang rules na meron tayo sa ating tahanan. Pagkat ito ay pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At magandang ugali ito ng bilang mga anak. Okay, sino po dito may kinaaadikan na laro at apps? Sa cellphone o sa mga gadgets. Alam nyo kung inyong ino-observe ang inyong sarili, ang addiction po sa laro at apps, nagdudulot po ng katamaran. Pakisabi nga katamaran. Naubos na yung oras mo doon. Nagdudulot ng kawalan ng disiplina. Nagdudulot ng pagsuway sa magulang. Abay, hindi mautusan at talagang tutok na tutok. Nagdudulot ng pagpapabaya sa pag-aaral at sa mga gawain din sa church. Kasi naubos na yung time mo doon sa iyong gadgets. Alam natin, kung tayo'y addict na, nag-iiba ng ugali natin. Alam nyo, kung addict na kayo, may epekto ito sa ating mga sarili. Alam nyo yun. Ang huwa ng kabataan ay marunong maglagay ng hangganan, ng limit. Same with us na mga may edad na. Alam ko po na kahit may edad na tayo, naa-addict pa rin. Tama? May kinakaadikan pa rin. At kaya itong salita ng Diyos ay reminder para sa ating lahat. Paano pa po tayo magseset ng example in our conduct? Mga may edad, maging honest po tayo sa pagbabayad ng ating buwis. At tumupad po tayo, maging tapat po tayo sa ating mga promises, sa ating mga pangako, sa ating mga kabiyak. Matuto po tayong tumupad sa ating mga agreements na ginagawa sa kanino mang tao. Yan po ay tinitingnan po sa atin. Maging ang paraan po ng pagtrato natin sa mga tao, lalo na po dun sa tinatawag na less fortunate o mga taong higit na may pangangailangan kaysa atin. Paano po natin tratuhin yung mga, yung mga
nandyan sa mga nanghihingi, namamalimos. Opo, mga humihingi ng mga tulong. Paano natin sila tratuhin? Maganda po ba yung asal na ipinapakita natin sa kanila o sinisigawan po natin sila? Bakit po importante na maging maganda yung ating pong pag-uugali? Sabi po, actions speak louder than words. Kapag hindi po nagmamatch yung ating ipinapangaral sa ating ginagawa, tatawagin po tayong hipokrito at hipokrita. Tatawagin din po tayong mga fake Christians, plastic, Tupperware. At dahil dyan, kaya nga po marami ding mga tao na hindi natin maakay sa Panginoon, ay dahil din po sa hindi maganda nating patotoo. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga pag-uugali. Sa gayon po, ang mga di pa mananampalataya na makakakita po sa ating pamumuhay, kapag po magandang ating ugali, nako, madali po natin silang maakay sa Panginoon. Nagkakaroon po silang interest na sumama sa atin. Nagkakaroon silang interes na makilala yung Diyos na ating pinaglilingkuran, na bumabago at nagpapaganda ng ating mga ugali at ng ating buhay. Amen! And then, pangatlo po, ang encouragement ni Apostle Pablo ay be an example in love. The love mentioned here in the original Greek language is agape. Pakisabi nga po, agape. Ito po yung uri ng pag-ibig na unconditional and sacrificial, kind of love that comes from God. Ito po yung klase ng pag-ibig na kaya nating magpatawad kahit sobra tayong nasaktan. Ito po yung klase ng pag-ibig. Pag-ibig na katulad ng sa Panginoon. Di po ba tayo minahal ng Diyos kahit tayo makasalanan? At tayo po'y kanyang pinatawad. Kaya tayo din po, bilang tayo po ay mga nakakilala sa Panginoon, minahal ng Diyos, ay tayo din po ay dapat magmahal at magpatawad sa ating kapwa. Ito po yung klase ng pag-ibig na kayang maglingkod sa ating kapwa nang wala po tayong hinihinging kapalit o hindi tayo naghihintay ng kapalit. Amen! Yung po bang tayo tumutulong na wala sa isip mo na ikaw ay i-recognize, ikaw ay papasalamatan, at ikaw ay babayaran. Yun ay dapat ay tayo ay pure na pagtulong lang dahil mahal natin ang ating kapwa. Yun po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Okay? At ito rin po yung pag-ibig na nagpapakita po tayo ng kabaitan at kabutihan maging sa mga tao na hindi maganda ang pagtrato sa atin. Meron po bang mga tao na tinatrato kayo ng hindi maganda? Ay atin po silang pagpakitaan ng kabaitan at kabutihan. Sabi nga po, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon. Hindi po. Batuhin natin, ating pong palitan ng kabutihan. At darating ang araw na makikita nila, kung gaano kabuti ng Diyos sa ating mga buhay, buwan taong ito kahit na aking binubuli, inaasar-asar, napaka pa rin, mapagpakumbaba, bakit kaya siya ganun? So magkakaroon siya interest. Someday tatanungin tayo, bakit kakaiba tayo? At makikilala nila ang Panginoon na siya nagpapaganda ng ugali natin. Bakit natin ang kakayang magmahal ng unconditional? Ang sabi, because love is the primary mark of a true disciple of Jesus. Sabi po sa John 13:35. Kapag nasa atin po yung pag-ibig ni Kristo, ito po ang tatak na tayo tunay na alagad ng Panginoon. Ang sabi, no matter how well we speak or teach without love, it is meaningless in the sight of God. Sabi sa 1 Corinthians 13:1-3. Gaano man kaganda yung aking sinasabi sa inyo, mga minamahal, kung wala akong pag-ibig sa aking puso, ito po'y walang saysay sa harapan ng Diyos. Amen. At tinuturuan pa rin po tayo sa 1 Corinthians 13:4, ang tunay na pag-ibig ay mapagtiis at hindi makasarili. Pakisabi nga po, mapagtiis. Hindi makasarili. Nakita ko ito, applicable ito sa mga kabataan. Para sa mga kabataan na nakakaramdam ng pag-ibig.
Sinong in love? Mga kabataan, in love. Ang sabi, ang premarital sex or sex out of marriage ay hindi tunay na pag-ibig. Ano po? Pagkat ang tunay na pag-ibig ay mapagtiis at hindi po siya selfish. Ang premarital sex ay maituturing natin na ito po ay LUST, hindi po siya LOVE. Last, pita, ng laman. At kapag na-involve kayo sa ganyang gawain, mga kabataan, may masamang epekto yan psychologically, emotionally, mentally, physically, and spiritually. Kaya wag nyo nang subukan. Pakisabi nga, wag nyo nang subukan. Delikado ang iyong buhay. Okay. Pero mga anak, kung sakali lang na nangyari na sa buhay nyo, ano ang dapat gawin? Humingi ng tawad sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad sa taos-puso na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran at ang Diyos ay nagre-restore. Siya ang magpapagaling sa inyo. At ang Diyos din ang magbibigay muli ng kagalakan sa inyong puso at bubuong muli sa inyong pagkatao. Kaya ang Diyos natin napakamapagmahal. Kasi kung talagang mahal ka ng isang tao, igagalang ka niya. Yung iyong mga boundaries, yung iyong purity, babae ka man o lalaki. Hindi lang po babae ang virgin, pati lalaki. Kaya ingatan ang inyong kalinisan. Akayin ang inyong partner, palapit sa Diyos sa pamumuhay na kasama si Kristo. Kung nais po nating mag-set ng example sa pag-ibig, mga kabataan, ipakita natin sa pamamagitan din ng pagpapasakop, pagpapahalaga sa mga magulang at sa nakatatanda sa atin. Sino po dito ang kanilang anak napaka-magalang? Walang naamin. Lord, tulungan niyo po kami. Okay? More prayer, mga parents. Ang ating pong mga magulang, ang mga nakatatanda, hindi rin po sila perpekto, mga anak. Opo. Ngunit, tandaan nyo, nagsasakripisyo sila ng kanilang panahon, lakas, maging ng kayamanan upang palakihin kayo at protektahan. Kaya kung gusto nating mag-set ng example sa pamagitan ng pag-ibig para sa mga parents natin, magpakita tayo ng pagtanaw ng utang na loob sa kanilang sakripisyo. Okay? Ipa-makeover ninyo ang inyong mga mommy. Yeah. Ipa-massage nyo ang inyong mga daddy. Okay? Abutan ninyo kung may maiabot. Okay, paglingkuran po natin ang ating mga parents nang hindi na po tayo kailangang utusan pa. Magkusa na naman po kayo, mga kabataan. Okay? Alam nyo nang kayo ang cleaner. Alam nyo na kayo dishwasher. Bakit ka kayo ay pinagtatagal po ang mga naghihintay ng mga imisin? Sorry. Practical lang po ito na pag-apply. Igalang natin ang ating mga magulang. Unawain din natin sila sa kanila mga pagkukulang kung meron man. Sabi sa Efesos 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina upang maging mabuti ang iyong lagay at ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupa. Kapag nakakita po kayo ng matagal ang buhay, ay napakagalang po noon sa kanilang ama at ina. And love honors authority. Hindi lang po sa ating parents, maging sa mga authority sa school, sa church. Igalang din natin, mahalin din po natin yung ating mga leaders na itinuturing at igalang, respetuhin po natin sila. So pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na ang tunay na pag-ibig din ay ipinapakita sa personal na presensya. Mga minamahal, hindi lang po yung malike natin o mapusuan natin yung post ng ating kapamilya, ng ating kaibigan o kapatiran. Ang higit sa lahat na kailangan po ng bawat isa sa atin ay yung presensya. Sa mga panahon ng kailangan po natin ng panalangin, merong magpe-pray sa atin. Sa panahon ng merong mag-encourage, nandun po tayo.
mas maganda po yung presensya. Ano po? And paano pa tayo magiging huwaran sa love? Tandaan po natin, hindi natin maibabahagi ng tama ang pag-ibig sa iba maliban kung ang Diyos ang una sa ating puso. Amen po ba? Kasi siya yung God of love. Siya po ang source of love. Siya po ay love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mamamahal, maiibig natin ating kapwa sa pamagitan ng pagmamahal natin sa Diyos, una sa Diyos. At tayo naman po, kapag mahal natin ang Diyos, willing po tayo na gamitin ng Diyos yung ating mga talento, mapaglingkuran po natin ang Panginoon na may kagalakan habang tayo din po ay nabubuhay, habang tayo may lakas. And then number 4, be an example in faith. Ang pananampalataya ay ang matatag na pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa gitna ng kabiguan, pagsubok o kawalan ng katiyakan. Kilala niyo po si David. Sa 1 Samuel 17, nung po ang buong hukbo ng Israel natatakot kay Goliath, ang batang pastol na si David ay tumayo ng may matatag na pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya po ay kahit hindi pa po natin nakikita, ay nananampalataya, buong tiwala natin sa Diyos na yun ay papapangyarihin. So sa Hebrews 11:1, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ang pananampalataya ay ang pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Okay, so makikita po ang ating pagiging example in faith sa time na nasa atin pa rin po ang kapanatagan at kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid. Kagaya po ng nangyayari sa ibang bansa sa Middle East, yung pag nagkakaroon po ng bombings, tunay nga po, andun po yung faith ng ating mga kapatiran, ng ating mga kapamilya. Andun po yung kapanatagan at kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. At makikita rin po yung pagiging example natin in faith. Kapag nandun po, patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos kahit na yung sagot na na-receive natin ay hindi yung gusto natin na sagot. Amen. Bakit po mahalaga na makita sa atin ito? Yung ating pananampalataya sa panahon lalo ng pagsubok. Alam niyo po ba na our faith becomes an inspiration to others? Na-encourage po ang iba kapag nakikita nila kung gaano tayo nagiging matatag sa pananampalataya sa panahon lalo ng mga pagsubok sa buhay. Pagkat nasasabi po ng ating mga kapatiran na katindi ng pagsubok ng kapatid na yon, pero kinaya niya. Ay ako naman ngayon ang nasa pagsubok, kakayanin ko rin sa tulong ng Diyos. Dahil yung Diyos niya ay Diyos ko rin. So, nagiging encouragement po yung faith natin sa mga kapatiran at sa mga taong nakapaligid sa atin. At sa ating mga kabataan, ang pagiging huwaran sa pananampalataya ay yung pagtitiwala nyo, mga anak, sa plano at timing ng Diyos. Sa love, sa marriage. Naniniwala kayo na higit na mas mabuti ang mag-intay sa timing ng Diyos kesa mag-shortcut, kagaya ng offer ng mundo. Mga minamahal na mga youth, sino dito ang makapagsasabi na maghihintay ako sa timing ni Lord? Kahit na ang lahat sa paligid ko ay nakikipagrelasyon na o ipinamigay na ang kanilang purity, maghihintay pa rin ako. Sino sa inyo ang makakapagsabi nun? May nagtataas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mga youth, ang iyong pagkakakilanlan at halaga ay nagmumula kay Kristo, hindi sa status ng iyong relasyon. Mga kabataan, huwag niyong hayaang ang kultura ang magtakda ng inyong pamantayan o yung mga kabarkada niyo, mga tao sa paligid niyo ang mag-set ng future niyo. Sundin natin ang plano at kalooban ng Diyos. Maging iba kayo. Maging huwaran kayo sa kalinisan. Amen. Ipakita ninyo sa inyong henerasyon na ang tunay na pag-ibig ay naghihintay. Amen.
Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil sa sarili. Yun ang tunay na malakas, yung kayang magpigil sa sarili. At ang buhay na itinalaga sa pagsunod sa Diyos, nagdadala ito ng kagalakan at kalayaan. Amen. Sabi sa Song of Songs 2:7, do not cause our love to wake up. Do not cause it to become too strong until the time is right. Huwag munang gisingin, mga kabataan, yung mga dapat ay natutulog pa ngayon. Huwag kayong manood ng mga pornography na yan, mga panoorin na makaka-arouse sa inyo. Hindi pa kayo ready, mga bata. Nag-aaral pa kayo. Umiwas sa mga temptations. Patulugin muna yung mga desires na yan. Lalo na po sa mga may partner na. Sino po yung mga may partner na? Huwag pumunta sa mga lugar na madilim. Alam ko may mga pilosopo dito pag sinabing lugar na madilim. Huwag pumunta sa mga lugar na mapapagsolo kayo na pwede kayong matukso. Mag-set kayo ng boundaries, at pagkasundoan ninyo. Pag hindi siya pumayag, red flag yan. Mag-pray kayo at mag-decision ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Maging huwaran kayo sa pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ni Pablo kay Timothy, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Maging huwaran ka sa pananampalataya. Amen po. Tularan po natin si David, yung faith po niya, nang talunin niya si Goliath. Tularan natin si Reyna Esther, nung iligtas niya yung kanyang lahi. Tularan natin yung faith ni Timothy. Itong pinag-aaralan natin na itinataguyod niya ang iglesia ng Epeso sa kabila po ng kanyang nararanasan. Sila ang patunay na hindi hadlang ang pagiging bata sa pagiging huwaran sa pananampalataya. Amen! Pagkat ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na kapag ibinigay po natin yung ating maliit na lakas sa Diyos, gagamitin niya ito para sa kanyang malaking layunin. Ayan, nandito na po tayo sa huli. Set an example in purity. Ang sabi po ni Apostle Pablo kay Timothy, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan, kundi maging huwaran ka sa malinis na pamumuhay. Ang sabi po, ang pinakamalakas na patotoo ng isang tao, bata man o matanda, ay yung kanyang karakter at malinis na pamumuhay. At hindi mo kailangan maghintay na tumanda ka bago pa maging example sa bagay na ito. Kasi meron mga bata na enjoy muna habang bata. Pagtanda ko na, saka ako mamumuhay ng maayos. Sayang naman yung time. Pero wag, mapapahama ka, anak. Tandaan po natin, ang purity ay hindi itinatago. Ito po ay ipinapakita. At kapag sinabing example ka, model ka ng purity, ng malinis na pamumuhay, ito ay dapat pinapahayag, pinapakita. Amen. At ang totoong purity, lumalabas sa pananalita. Lumalabas sa pakikitungo doon sa opposite sex, at sa pag-iwas sa mga bagay na bastos o malaswa. Yung po yung purity, malinis na pamumuhay. Kapag po nakikita ng iba na yung pamantayan natin in private and in public ay pareho, nagiging example po tayo. Ang purity o malinis na pamumuhay ay protection din po sa ating testimony o sa ating patotoo. Dito po sa Timothy, pinapaalalahanan po ni Pablo si Timoteo tungkol sa pag-iingat sa kanyang paglilingkod. Kasi po bilang pastor, bilang leader, madali pong masisira yung tiwala sa kanya ng mga tao kapag hindi malinis ang kanyang pamumuhay. Tama po ba? Kahit gaano kagaling magsalita o maglingkod, kapag bagsak po yung iyong pagdating doon sa moralidad, nawawalan po ng bisa yung mga sinasalita natin sa mga tao. At sa pamagitan po ng malinis nating pamumuhay, pinoprotektahan po natin ang pangalan ng Diyos. Amen! Kasi pag na-involve po tayo sa graft and corruption, kasama po natutuligsa ang pangalan ng Diyos. Amen? Kaya maging maingat po tayo.
Ano? Maging malinis po ang ating pamumuhay. Ang pagiging huwaran din po sa malinis na pamumuhay ay intentional, hindi po aksidente. Ito po kasi ay pinipili natin araw-araw. Ano po? Dahil maraming tukso sa paligid natin, pinipili natin na maging malinis yung ating pamumuhay. Hindi siya aksidente. Ang sabi, sa pag-iisip, ito yung pagpili sa kung ano ang tinitingnan at pinapanood. Sa motibo, ito yung paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos, hindi para sa papuri ng tao. At sa relasyon, ito yung paglalagay ng malinaw na hangganan or boundaries upang igalang ang sarili at ang kapwa. Amen po ba? At nakikita din po yung kalinisan ng ating pamumuhay, doon sa kung anong ipinapasok natin sa ating isip at sa ating mata, sa ating mga screen time. Ano ang pinapanood mo kapag mag-isa ka na lang sa kwarto at gabi na? Ang huwarang kabataan po nag-iingat ng kanyang mata at puso mula sa mga malalaswang content at immoral na impluensya ng internet. Hindi po masama ang teknolohiya at laro. Tama? Ito ay mga kasangkapan lamang. Pero kapag ang gadget na ang nagkokontrol sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, sa iyong pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan, hindi ka na nagiging huwaran. Maliwanag po ba? Kasi nagpapaalipin na po tayo pag ganun. So ngayon po ay pinapaalala rin sa atin ng 1 Timothy 4:12 na gamitin natin ang technology. Kasi nandyan na yan eh. Gamitin po natin ang technology para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At wag po nating hayaan itong social media ang humubog sa ating karakter, kundi ang salita ng Diyos. So yun po mga minamahal na kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon po ay naisa-isa natin ang mga bagay na sinabi ni Apostle Pablo kay Timothy na dapat ay bigyang pansin. Para hindi po siya hamakin ng sino man sa kanyang kabataan at gayon din po tayong lahat. Bata, kabataan at may edad, huwag nating hahayaang hamakin ng sino man. Kung ano mang edad meron po tayo, kundi maging good example po tayo. Ang sabi nga po, kung ito ay maisa sa buhay ni Timothy, kahit yung kanyang pinakamatinding kritik, at mga nakatatandang pinuno, wala po silang makikitang makatwirang dahilan upang hamakin siya o baliwalain yung kanyang pamumuno. Kaya mga minamahal, lalo na sa mga kabataan, huwag niyong sasabihing bata pa ako o wala pa ako masyadong alam. Pagkat sa mata ng Diyos, ang ehemplo ay hindi sinusukat sa dami ng taon na nabuhay ka sa mundo, kundi sa lalim ng buhay na isinuko mo sa Diyos. At hindi po naghahanap ang Diyos ng perpektong edad o perpektong kakayahan. Ang hinahanap po ng Diyos ay pusong handang maging halimbawa. Tayo po ba yon? May pusong handang maging halimbawa. Kaya anuman po ang inyong edad, may ilalago pa po kayo. Anuman po ang inyong edad, may mamature pa po kayo, may i-grow pa po ang bawat isa, may igaganda pa po, may ihuhusay pa at may igagaling pa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi lang ikaw basta bata. Hindi lang ikaw basta kabataan at hindi lang ikaw basta may edad. Okay? Pakisabi nga po sa inyong katabi, sa mga katabi niyo pong kabataan, pakisabi kung utoy siya o ineng siya. Pakisabi nga po, utoy or ineng, hindi ka lang basta kabataan. Isa kang huwaran. Okay, mga ineng, mga utoy, pakisabi sa may edad yung katabi. Na ayaw pang umamin na siya'y may edad na, pakisabi. Baka sabihin nyo, lolo, lola. O pakisabi ito, hindi lang po kayo may edad. Isa po kayong huwaran. Amen. Encourage po natin ang bawat isa na maging good example po tayo sa mga believers at syempre po sa mga unbelievers din. At ang challenge po sa atin, hamakin man tayo ng mundo dahil sa ating kabataan o sa ating katandaan, ipakita po natin kung kanino tayo naglilingkod.
At bawat salitang lalabas po sa ating bibig, bawat desisyon po sa ating pamumuhay, bawat pagpapakita po natin ng pag-ibig, pananampalataya at kalinisan, ibandera po natin ang Panginoong Jesus. Amen! Huwag po nating ireserba yung buhay natin na tayo sa future na lamang maglilingkod o good example. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Kagaya ng title natin, More Than Your Years. Higit sa iyong edad, maging mabuti po tayong halimbawa. Set an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kailan? Now na. Pakisabi nga, now na. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa mayamang oras at panahon na binigay niyo para kahit paano po, O Diyos, ay pag-aralan po namin itong salitang ito na encourage niyo po. Encourage po ni Apostle Pablo kay Timothy na naging encourage din po sa amin, sa mga kabataan at sa lahat ng may edad. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy niyo po kaming inaakay sa tama at wastong pamumuhay. Tulungan niyo nga po na hindi lang po kami may edad, hindi lang po nadadagdagan yung aming edad, kundi higit sa lahat, yung karakter po namin patuloy na nagpapakita kung sino ka sa aming buhay, na kayo po ang naghahari sa aming puso at kayo po ang naghahari sa aming buhay. Maging good example po kami, O Diyos, sa mga nakakabata sa amin, sa mga may edad kesa sa amin, makita po sa amin, O God, ang mabuting karakter na nagmumula sa inyo. Hindi namin kaya ito sa aming sarili lamang. Kaya sa iyo po kami humihingi ng tulong, aming Ama. Kaya maraming salamat po sa inyo pong tulong sa amin. Salamat po sa inyong laging pagsama sa amin. At inaakin po namin ang katagumpayan nagmumula sa inyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulhati. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maupo muna kayo. Purihin ang ating Panginoon. At marami ang napagpala at napasigla sa mensahe ng Panginoon na dila ni Pastor Aning. Ano po? Lalo na yung mga may edad pa. Yung palang kabataan ay sako pa ang 40 years old. Ano? Meron po ba ditong below 40 years old? Ha? At ayun, ako rin pinagpapasalamat sa Diyos na marami po tayong may pagpapasalamat. Personally, ako ay nagbalik sa aking alaala na ito palang araw na ito ay birthday ko. Ano po? Sa pagkadating ko rito sa Balagtas, last Sunday of July 1992, ay ako po yung unang nakaapak. Dito pa lang ang pulpito, ano po, na ako ay, wala sa plano ko, ay dinala ako dito ng Panginoon. Ang first, bahay na apakan ko at nagtanghalian ako, ay sa mga Hernandez, ano po, at na-turn over ako doon ni Pastor Tengson sa isang diakono. That time ay si Brother Ipe. Ano po? Kaya ang unang tanghalian ko dito inihanda ni Nanay Masya. Yes, siya yung nagluto ng tanghalian. Ano po? So, ako po pala ay magpo 40 years na sa ministry. Ano po, dito ay 34. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat nakita ko ang mga bata noon na ngayon po ay nagpapatuloy. Ano po, at ngayon ay may mga anak na rin. Ano, yan si John, kabe-birthday pa lang. Nang ako po'y dumating dito, tatakbo-takbo pala ang dito, ano, kasama ni Eunice. At salamat na ang Diyos po natin ay pwede nating pagtiwalaan kahit sa panahon ng ating kabataan. Kaya nakakatuwa ano po na
yung puyuan ay binalikan ko lang para ako'y makasama din yung magpasalamat maya-maya na yung unang tanghalian ay doon sa Kumintang. At pagkatapos po noon, ang tanghalian ay dumiretso ako sa DCBR. Kasama ko po si Pastor Tengson para naman mag-broadcast tinig ng kaligtasan. And last Sunday ng July ay na-introduce po ako dito. Hindi ko pa po kasama si JM, hindi pa pala nagdadram ngayon, the first Sunday of August ng 1992, ayun, doon po naging countdown, Kaya purihin po ang ating Panginoon na ang Diyos natin ay tapat at mabuti. Amen po ba? Palakpakan nga natin ng malakas sa palakpak ang ating Diyos. And welcome po sa lahat na naririto, mga balikbayan. Parang andito si Brother Darwin. Are you there, Brother Darwin? Ay, yes, from Singapore. Purihin ang Panginoon. And Brother June and Sister Esther, welcome home from Singapore. Palakpakan natin ang Panginoon sa kalambuhay. Meron pa bang balikbayan? Every Sunday, ganun po, Hindi natin alam kung may dumadating kasi 3 po yung umalis last week. Kahapon ay si Brother Lucky na ngayon po yung naka-join sa atin, Seaman. Naka-live streaming din po siya. And meron po naka-join sa atin, sa Lipa, meron sa Quezon, shout out kay Ate Esther na naka-join din sa atin. At meron pong naka-join sa Taiwan, Saudi Arabia. Kumusta po kayo? At regular na po natin ang Philadelphia, Sister Emel. Yung account mo ang nag-a-appear, pero alam ko, andyan din ang Brother Sam. So, salamat po sa ating live streaming na nagagamit. Hindi ko na mabangkit lahat sila. Sa ngayon po, lagi nating ipag-pray kasi ngayon naka-data tayo. Hindi pa nabalik yung pong repairman ng PLDT. So baka po nagpa-fluctuate ang signal, pwede naman po niyong mapanood sa YouTube at buo po iyon. Kaya salamat sa Diyos na ngayon po tayo ay magdadala pa rin ng pagsamba sa magitan po ng tithes and offering. Pero hayaan din pong batiin din natin ang mga birthday as celebrant. Kung meron pong mga nagdidiwa ngayon ang birthday this week, happy birthday sa inyong lahat. Hindi na yata maipo sa dami, At kung meron nagse-celebrate po ng wedding anniversary, happy wedding anniversary. At ibig din po natin na anyayahan ang mga kabataan para sa panalangin dito sa unahan. Kung kayo po'y wala pang 40, pwede po kayong lumapit sa unahan, Aawitin natin yung katapatan mo, O Diyos. Tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Hallelujah. At tayo po'y tumayo at tayo ay hawakan natin ang ating tithes and offering. Dadali natin na may diwa ng pagsamba. O Diyos, tunay at dakila, Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, Sa aming puso, sa aking buhay, sa aming buhay, maburing pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. sabihin natin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw naman
aming Diyos. Purihin ka aming Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gaya po ng ating panawagan kanina, gusto nating makita ang mga youth dito sa unahan. Kung kayo po'y kabataan, huwag kayong magtago. Araw nyo ngayon, pwede po ba kayong makita dito sa una? Mga youth, please. At meron pong isang bata kanina na ayaw umakyat kasi birthday daw niya, gusto niya magpa-pray. Baka po meron dyan Sunday school staff, sunduin po yung bata sa second floor. Gusto niya magpa-pray. Dito kayo mga youth. Ano po? Praise God. Sige, occupy natin ito. Huwag niyong harangan. Forward. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, aawitan kita, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos na mabuti. Purihin ka aming Panginoon. Sige po, hayaan nating mamutawi sa ating mga labi ang pagpupuri mula sa ating puso para sa Panginoon ang mga Panginoon. Hallelujah. Sige, alayan po natin ang palakpak. Ipagbunyi natin ang mabuting Diyos. Hallelujah. Napakabuti, dakila, tapat, walang katulad. Sambahin ka ng iyong mga anak. Ka ng iyong bayan, ng iyong mga tinubos. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, hindi lamang po awit ang sinambit namin sa aming mga labi, kundi buhay ng papuri at pasalamat dahil sa iyong katapatan, sa inyong kabutihan. Ika'y walang katulad. Hindi ka nagbabago. Kulang ang mga salita para ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Wala kaming maibigay, Panginoon, kundi ang pagsamba, ang papuri. Hindi ka namin kayang unahan. Ikaw ay tapat. Hallelujah. At dakilang Diyos, hayaan niyo po na ipagpasalamat namin. Una ay ang aming hakbang ng pagdadala ng mga handog at ikapo, na ito ay galing po sa inyo, Panginoon. Nakakapag-offering kami, nakakapagbalik kami ng ikapo, dahil ikaw ay nagpapala, O Diyos. Nagpapala ng buhay, ng kalakasan, at ng kakayanang kumita. At aming kilalanin, Panginoon, ang lahat na meron kami ay galing po sa inyo. Ikaw ang aming great provider. Kaya Lord, salamat po na ngayon nadala ng iyong mga anak, ang mga tithes and offering na ito, Lord God, na ito, Panginoon, ay ibe-bless mo upang magamit pa, lalong higit sa inyo pong kaharian, sa iyong gawain, sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Marami pa ang maabot, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang siya naman po na magbibigay bunga ng kanila pong katapatan sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Maging sa oras na ito ay maipanalangin namin ang mga birthday celebrants and nagse-celebrate ng kalang wedding anniversary. Salamat po, Panginoon, sa regalo ng buhay na ipinagpala mo sa aming mga kapatirang sumapit at sasapit sa kalangkarawan sa linggo na ito. Panginoon, tunay nga po na ikaw ang aming buhay at lahat-lahat sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng hininga, ng kalakasan. Kaya Lord God, pinapasalamatan ka namin sa dagdag na taon na ipinagpala mo sa iyong mga anak.
At Lord, nawa po'y ikaw pa rin ang magdagdag ng marami mga taon na ipagdidiwang kanila, O Diyos. Hallelujah. At ang buhay ay maipaglingkod sa iyo. Sila din na nagdidiwang ng kanilang pong anniversary. Patuloy mo silang bakuran at buklurin ang iyong banal na pag-ibig. At ang kalantahan ng kalang pamilya, ang relasyon, ikaw ang sentro, Panginoon. Panglalong maging matibay, malakas ang kanila pong pamilya, O Diyos. Salamat po at sa pagkakataong ito din, O Lord God, kami ay naikipagkaisa sa pagdidiwang ng mga kabataang binubuo mo sa lugar na ito ng Balagtas Bethel Temple. Salamat po, Panginoon, sa mga junior CA, senior CA, or young adult, Panginoon. Maraming salamat na sila pinagtalaga ng kanila pong buhay at ikaw, Panginoon, ang aming mapagsasandigan, mapagtitiwalaan ng direksyon at goal ng buhay ng mga kabataan na ito. Salamat po, Panginoon, itinuturo mo sa iyong mga salita ang pangapaalala that we are to remember our Creator in the days of our youth. Aalalahanin namin, Panginoon, na nandyan ka. Lagi namin tatandaan nandyan ka na ikaw ang lumikha sa amin. At sa mga kabataang ito, O Diyos, habang kami ay may lakas, sila ay mayroong pong kakayanan na maglingkod, gamitin ng mga talento, O Lord God. Bago dumating ang panahon na sila, Panginoon, ay manghihina ang katawan, pero salamat po, palalakasin mo ang espiritual na buhay. Kaya Lord, salamat po na ngayon sineselebrate ng church na ito ang youth ministry ng Balagtas Bethel Temple, na ikaw ay hindi nagpapabaya, kundi Panginoon patuloy na humahawak ng mga buhay ng mga kabataan na ito. Father God, dalangin po namin na patuloy mo silang bakuran ng iyong banal na proteksyon, ilalayo sa anumang gawa ng masama sa mga bigay mo, Panginoon, ang godly wisdom and decision making na Lord, lagi ikaw ang maparangalan sa kanilang buhay, na maaga pa lang, lagi nilang ipakilala, may Kristo sa kanilang puso saan man sila dumako, at sila'y makapagtagumpay laban sa mga tukso, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, patuloy silang magbigay ng good example, Lord God, sa kanilang buhay, na malaman ng mga naroroon sa kanilang work area o Father God, or sa school, Panginoon, na sila ay anak ng Diyos. Bless them in abundance, of Father God. Hayaan niyo po, Panginoon, physically, Lord, sila'y malakas. Intellectually, Lord, naroon po ang knowledge and wisdom. And gayon din, Panginoon, materially, you are going to provide all their needs, of Father God. You are our great providers. Lalong higit ay sa pagpapalang spiritual, makita namin sila ay mag-grow, Panginoon, and mag-glow, Panginoon. At gayon din sila ay, they are go, O God, to evangelize, to witness, O Lord, na sila maging channel of blessing sa marami, Panginoon. So we speak blessing upon their lives, O Lord God. We declare favor upon favor sa kanila pong buhay, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord, salamat po. May plano ka at magandang purpose sa kanilang mga buhay. Mahayag po ito at makita, Panginoon. Tutulungan mo, Panginoon, mula po sa youth pastor, kay Pastor Aning, sa officers ng youth, Lord God, sa young adult at sa junior CA, sila, Panginoon, ay maging kalwalatian, gagalaw at kikilos, naka-align sa iyong mandate, Panginoon, na kami nilikha mo para luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Kami din nagpapasalamat sa mga lumapit dito sa unahan, mga lalaki at babae, mga bata, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na i-bless nyo sila at tanggapin ang pasasalamat sa kagalingan. Kung meron man nagkasakit physically, Lord God, salamat po, ikaw ang aming great physician. Ikaw ang nagpagaling mga simplong sakit, Panginoon, sipon man, ubo o lagnat, Panginoon, anumang pinagdaanan ng iyong mga anak. Kaya mong iligtas ang aming kaluluwa, lalo kaya mo kaming pagalingin, Panginoon. Kaya salamat po sa kagalingan pisikal, maging sa emotional, Lord God. Ikaw magpahilom ng kanila pong damdamin, ng pusong sugatan. Nagpapasalamat kami na ikaw po ay nagbigay ng tagumpay, maging sa mga mabibigat na pagsubok, Panginoon. Maraming salamat po. At maging sila na naglakbay, parot parito, mga kapatiran naming galing sa abroad, salamat sa traveling mercy. Lord, sila nagparoon, bumalik sa trabaho sa ibang bansa.
Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pangangalaga at pag-iingat sa kanila. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagbubukas mo ng mga bintana, durungawan ng pagpapala mula sa kalangitan. Tunay nga po na ikaw nagbigay ng marangal na trabaho, hanap buhay, mga pinagkakakitaan, mga tindahan, mga small business, O Lord God, mga employer, salamat po sa mga company, O God, mga pag-aalaga ng alagaing hayop po, halamanan, mga pagtuturo, Panginoon, anuman po, Panginoon, maaaring sila ay nasa online. Maraming salamat po, Panginoon, hindi mo pinababayaan ang inyong mga anak. Purihin ka po, dakilang Diyos, ang church na ito, Panginoon, ang buong congregation ng Balagtas Bethel Temple ay nag-aalay po sa inyo ng papuri at pasalamat. Nawa ito'y maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan, Panginoon, na ang church ng Balagtas Bethel Temple marunong magpasalamat sa Diyos na dakila, Diyos na mabuti, Diyos na matapat. Sa iyo po ang lahat ng papuri at parangal, Ama. Ito'y panalangin namin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat may magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God. God bless everyone. Hallelujah. Sige po, tayo po ay muling tumayo. Bigyan po natin ng papuri at pagsamba ang ating Diyos. Kagalakan sa puso'y maapaw, nang di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa, sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus, nagtagumpay ka. Pinagdiriwang ka. Hallelujah! Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka.